Nararamdaman mo ba na tila may mga negatibong enerhiya sa paligid mo? Sa paghahanap natin ng proteksyon, madalas tayong nakatuon sa kanluran o sa west. Pero alam mo ba na meron tayong sariling makapangyarihang tradisyon? Sa videong ito, pagtatabihin natin ang karunungan ng ating mga babaylan at ang misteryo ng Western Pentagram o Pagan Pentagram. Alin nga ba ang mas epektibo? O maaari ba silang magsama? Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang babaylan ay mga sinaunang leader spiritual na mga pamayanan sa Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol. Ito ay maihahalin tulad sa mga shamans ng American, Indian at pagan witches sa Western culture. Sila ang tagapamagitan ng tao at ng daigdig ng mga espiritu. Tinatawag na anito o diwata. Ang kanilang mga tradisyon ay nakabatay sa paniniwalang may buhay ang kalikasan. Paano nagsimula ang babaylan? Walang tiyak na petsa kung kailan ito nagsimula. Ito ay likas na nabuo sa sinaunang kultura ng mga katutubong Pilipino. Narito kung paano sila nag-umpisa at nakilala. Una, pumipili ang mga espiritu. Ang pagiging babaylan ay hindi basta-basta pinag-aaralan. Madalas ang isang tao, kadalasang babae, ay nagkakasakit ng malala o nakakaranas ng mga kakaibang panaginip. Ito daw ay senyales na tinatawag na siya ng mga espiritu o mga ninuno. Pangalawa, pagsasanay. Ang napili ay mag-aaral sa isang nakakatandang babaylan. Sila ay nagsasanay ng ilang buwan o taon. Natututo sila ng mga ritual at dasal. Pangatlo, panggagamot. Kabisado nila ang mga halamang gamot at mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling. Pang-apat, tagapayo ng bayan. Sila ay kasing respetado ng mga pinuno ng pamayanan tulad ng mga datu. Hindi maaaring gumawa ng mahalagang desisyon ang datu tulad ng paglulunsad ng digmaan nang walang pahintulot ng babaylan. At pang-lima, iba't ibang kasarian. Hindi lamang kababaihan ang nagiging babaylan. Meron ding mga transgender o lalaki na nagdadamit babae na tinatawag na asog o bayog. Tinatanggap sila ng lipunan bilang mga banal na tao. Mga proteksyon na ginagawa ng mga babaylan. Ginamit ng mga babaylan ang kalikasan, hindi lamang bilang botika, kundi bilang isang buhay na kalasag. Naniniwala silang ang bawat puno, bato at hayop ay may bantay na espiritu. Ito ay pwedeng anito o diwata. Upang makakuha ng proteksyon, nakikipag-ugnayan sila sa mga puwersang ito sa pamamagitan ng 4 na pangunahing methods. Una, pag-aalay at pagpapasintabi o paghingi ng pahintulot. Bago pumasok sa kagubatan o kumuha ng anumang bagay sa kalikasan, humihingi muna ng pahintulot ang babaylan upang hindi magalit ang mga espiritu. Pagsasabi ng tabi-tabi po, isang paraan ng paggalang upang maiwasang matapakan o mabulabog ang mga nakatagong nilalang. Mag-alay o pag-honor. Nag-aalay sila ng mga produkto ng kalikasan tulad ng bigas, alak o tuba, luya at manok, madalas ay puting manok, sa ilalim ng mga sagradong puno tulad ng balete.
Ang ritual na ito ay tinatawag na pag-anito. Pangalawa, paggamit ng mga anting-anting at mutya, natural amulets. Naniniwala ang mga babaylan na may mga pambihirang bagay sa kalikasan na nagtataglay ng likas na kapangyarihang pumalag sa masasamang espiritu o pisikal na kapahamakan. Mutya. Ito ay mga pambihirang kristal, bato o bahagi ng halaman tulad ng mutya ng saging o puso ng saging na nagbibigay raw ng lakas. Buntot ng pagi o stingray tail. Ginagamit itong latigo o proteksyon laban sa mga aswang at masasamang elemento dahil sa talas at bisa nito laban sa dilim. Next, malamang alam niyo itong lahat. Ang luya at bawang. Isinasabit o ipinapahid sa katawan upang itaboy ang mga negatibong enerhiya at sakit. Pangatlo, ang pagbasa sa mga senyales ng kalikasan o augury at divination. Ginagamit ng babaylan ang kalikasan bilang babala para maprotektahan ang buong barangay laban sa kalamidad, gutom o pag-atake ng kaaway. Kilos ng hayop. Pinagmamasdan nila ang lipad ng mga ibon tulad ng ibong alimukon o ingay ng mga kulisap. Kung kakaiba ang kilos ng mga ito, hudyat ito na may paparating na panganib. Panahon at bituin. Binabasa nila ang ulap, hangin at posisyon ng mga bituin upang malamang kung ligtas bang maglakbay sa dagat o magtanim. Pang-apat, pagtatawag sa mga espiritu ng kalikasan or invocation. Sa oras ng digmaan o matinding krisis, ang babaylan ay sumasayaw at umaawit habang tinutugtog ang mga katutubong instrumento, gong o kudyapi. Ang ritual ng pagsapi. Hinahayaan ng babaylan na babalot siya ng espiritu ng kalikasan o ng mga yumaong ninuno. Ang enerhiyang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magbigay ng propesiya o gabay kung papaano ipagtanggol ng mga mandirigma tulad ng mga bagani ang kanilang tribo. Ngayon naman, tunguhin natin ang Western Esoteric Pentagram. Ang pentagram, bituin na may 5 patulis, ay isa sa mga pinakamatandang simbolo sa kasaysayan ng mysticism. Sa kabila ng mga modernong maling akala na inuugnay ito sa masama, ang tunay at original nitong kahulugan ay balanse, proteksyon at ang paghahari ng spirito sa material na mundo. Narito ang malalim na paliwanag sa kahulugan nito at kung paano ito ginagamit sa sikat na ritual ng proteksyon. Limang elemento. Kapag ang pentagram ay nakaturo pataas, isang dulo sa itaas at 2 sa ibaba, kinakatawan nito ang banal na kaayusan kung saan ang isip at espiritu ay namamahala sa mga pisikal na elemento ng mundo. Ang 5 dulo nito ay sumisimbolo sa spirit, akasha, or ether. Ang pinakatuktok na dulo. Ito ang banal na kaisipan, kaluluwa, at ang universal energy na nagbibigay buhay sa lahat. Apoy o fire. Ang kanang dulo sa itaas, sumisimbolo sa hilig or passion, lakas, tapang, pagbabago at paglikha. Tubig, water. Ang kanang dulo sa ibaba, kinakatawan nito ang emosyon, intuition, psychic abilities at pagpapadaloy ng enerhiya. Hangin, air. Ang kaliwang dulo sa itaas, sumisimbolo sa talino, komunikasyon, lohika at bagong simula. At lupa o earth, ang kaliwang dulo sa ibaba. Kumakatawan sa katatagan, pisikal na katawan,
pera at proteksyon sa material na buhay. Bago tayo magpatuloy, siguro iniisip nyo din, ano naman ang kahulugan ng baligtad na pentagram? Kaklaruhin ko lang po. Ang pentagram ay hindi simbolo ng kasamaan, kundi isang tool para sa balanse at proteksyon. Ang simbolismo ng pentagram. Ito ay ang pagbaba ng banal na lakas. Sumisimbolo ito sa pagbaba ng spirito o banal na enerhiya sa lupa upang magbigay buhay sa material na mundo. Ipinapaalala nito na kailangan ng balanse sa pagitan ng ating spiritual at pisikal na buhay. Paghaharap sa shadow self. Sa mga sinaunang tradisyon tulad ng Wicca, ginagamit ito bilang simbolo ng pag-unlad. Ipinapakita nito ang kahandaan ng tao na harapin ang sariling takot at kadiliman upang maging mas matatag at balanse. Pisikal na kalasag. Ang dalawang dulo sa itaas ay nagsisilbing parang mga sungay o harang na sumasalo at nagpapakalat ng mga negatibong enerhiya para maprotektahan ang kaluluwa ng tao. Bituin ng liwanag. Iniuugnay ito sa planetang Venus o morning star na sumisimbolo sa pagdating ng liwanag at pag-asa matapos ang madilim na gabi. Sa madaling salita, bago ito ginawang simbolo ng masama ng mga pelikula, ito ay simbolo ng pagpapakumbaba, pagtanggap sa pisikal na mundo at pagkontrol sa sariling kadiliman. Ano naman ang pagkakaiba ng babaylan at ng Western pentagram? Ito ay ang naturalistic versus geometric ritualistic. Ang pagkakaiba ng babaylan at Western pentagram pagdating sa proteksyon ay naguugat sa kung paano nila tinitingnan ang universe. Ang babaylan ay naturalistic. Ibig sabihin, umaasa sa ugnayan at pakikipagkapwa sa kalikasan. Samantalang ang Western pentagram ay geometric at ritualistic. Ibig sabihin, umaasa sa matematika, simbolo at pag-uutos sa mga puwersa. Narito ang direktang paghahambing ng dalawang sistema. Una, ang pinagmumula ng lakas o source of power. Ang babaylan, bilang sila ay naturalistic, ang proteksyon ay nagmumula sa relasyon. Hindi kontrolado ng babaylan ang kalikasan. Humihingi siya ng tulong sa mga anito, diwata at mga spirito ng mga ninuno sa pamamagitan ng pag-aalay. Ang Western pentagram naman bilang ritualistic, ang proteksyon ay nagmumula sa katalinuhan at banal na otoridad. Ang practitioner ay gumagamit ng geometric na simbolo o pentagram at mga sagradong pangalan upang iutos, kontrolin o selyuhan ang mga elemento at spirito sa paligid niya. In short, ang babaylan ay humihingi ng tulong at ang Western pentagram naman ay naguutos o nagdedemand. Pangalawa, ang medium o kagamitan. Yung mga tools na ginagamit nila. Ang babaylan ay gumagamit ng mga organikong bagay na may likas na buhay o enerhiya mula sa lupa. Halimbawa, luya, bawang, buntot ng pagi, dahon ng balete o mga pambihirang bato o mutya. Ang Western pentagram naman ay gumagamit ng mga artipisyal na simbolikong kagamitan na nakaayon o sumusunod sa geometry at astrology. Halimbawa, dagger o atame, wand, asin para sa pagbuo ng bilog at ang pagguhit ng selyo ng bituin sa hangin. Pangatlo, ang paraan ng paglilinis o concept of banishing. Sa babaylan, ito ay tinatawag na pakikipagkasundo. Kapag may masamang espiritu, ang babaylan ay nag-aalay o pag-honor o nagpapasintabi, tabi-tabi po,
upang magkaroon ng kapayapaan at balanse ang tao at ang kalikasan. Gumagamit lamang sila ng dahas tulad ng paghagupit ng buntot ng pagi kung talagang mapaminsala na ang elemento. Sa Western Pentagram naman, ito ang pagpapalayas o banishing. Sa mga ritual tulad ng Lesser Banishing Ritual of the Pentagram, ang layunin ay puwersahang burahin o palayasin ang lahat ng enerhiya sa silid upang lumikha ng isang vacuum o malinis na espasyo na kontrolado ng practitioner. At pang-apat, ang pananaw sa tao o role of the practitioner. Sa babaylan, ang tao ay bahagi lamang ng kalikasan. Upang maprotektahan, kailangang sumayaw, umayon at makisama sa ihip ng hangin at galaw ng gubat. Sa Western Pentagram, ang tao ang magus o practitioner, ang sentro ng universe o microcosm. Sa pamamagitan ng pentagram, itinatalaga ng tao ang kanyang spirito upang maghari sa apat na elemento, ang apoy, tubig, hangin at lupa. Kung ang layunin mo ay proteksyon, ang babaylan ay parang pakikipagkaibigan sa gubat upang protektahan ka ng mga bantay nito. Ang Western Pentagram ay parang pagtatayo ng dekuryenteng pader gamit ang blueprint ng universe upang harangan ang anumang gustong pumasok. Sa paghahambing, ang babaylan ay mas nakaugat sa pakikipagkapwa sa mga espirit, habang ang Western practices ay madalas na nakatuon sa pag-uutos o pag-command sa energy. Ang kanilang connecting point, mayroon silang iisang layunin, ang magbigay ng kaligtasan sa ating spiritual na paglalakbay. Ang masasabi ko lang, hindi natin kailangang pumili kung babaylan ba o sa Western Pentagram. Ang mas mahalaga ay kung saan mas kumokonekta ang ating kalooban, kung saan tayo mas nakaka-resonate. Yun ang sundin natin. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan, kung saan masaya ang ating puso, yun ang ating sundin. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.